Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Ikaw pala, Mr. Jonathan Mendez. Ako nga po, sir. A fresh graduate ka lang pala sa kursong criminology. Opo, sir. Minabati kita, Police Chief Jonathan Mendez. Welcome sa departamento, Police Chief Mendez. Sir, tinawag niyo akong police chief? Baka nagkakamali kayo, sir. Patrol officer lang po ako. Baka ikaw ang nagkakamali, Mr. Mendez. Ha? Ano pong ibig ninyo sabihin? Ayon kasi dito sa form na pinilapan mo aspiring police chief ang in-applyan mo, which is granted. Kasi bakante ngayon ang posisyon ng police chief dahil sa kanyang pagkaka-aksidente at dahil maganda naman ang performance mo sa school ninyo, granted ang job application for police chief. Ho? Parang hindi kaya makapaniwala. Ito pa nga yung resume mo at mga pinasa mong school credentials at iba pang requirements para sa job application mo. Ayan. Hindi ba't ikaw yan? Hindi ba't resume mo yan at mga school credentials mo? Oo po. Hindi ka pa rin ba makapaniwala? Isa ka na ngayong police chief, Chief Jonathan Mendez. Ha? And sir, if you don't mind, you can now take this swivel chair as our new police chief. At huwag kang mag-alala, sir. Naririto po ako para i-guide kayo for time being. Dahil alam ko, bilang bagong chief of police, ay mangangapa pa kayo sa inyong posisyon bilang hepe ng pulisya. Congratulations,
Jonathan Mendez. Ano? Happy ka na ng pulisya ngayon? Opo. Kaya po pupunta kayo ngayon dito sa bayan. At dalawa kayo ni Mabel na ititreat ko. Talaga. Dalawa lamang kami ni Mabel na ititreat mo. Oh. Hindi ba pwedeng kasama mo si Ma'am Sofia? Inang, para lamang po sa mga taong malalapit sa akin ang TED ko na ito. Kaya kayo lamang dalawa ni Mabel ang dapat nakasama ko sa pagdiriwang ko. Sean. Naririto si Ma'am Sofia. Sabihin mo naman sa kanya ang magandang nangyari sa iyo. Huwag na ho, Inang. Kayong dalawa lamang ni Mabel ang pupunta. Sige po, at malapit nang malobot ang cellphone ko. Nagkita na lamang po tayo sa restaurant mamayang hapon. Sean, sino yun? Ma'am, si Nathan po. At sinabing chief of police na siya ngayon. Mabuti naman. At pinakinggan ako ng aking kaibigang general. Anong ibig mong sabihin, Ma? Kinausap ko ang kaibigan kong general sa Departamento ng Pulisya. At hiningi ko ang pabor na gawing chief of police si Nathan para hindi siya ang laging mapapasubo sa mga engkwentro laban sa masasamang loob. Paano nangyaring chief of police ka na ngayon? Hindi ko nga rin alam eh. Paano hindi mo alam? Ikaw ang nag-apply. Siyempre, ikaw rin ang nagsulat ng posisyon mo. Kung hindi ako nagkakamali, police patrol ang nilagay ng resume ko. Dahil nang sinabi ni Altea na bakanting position sa Departamento ng Pulisya. Pero nang tignan ko ang resume, chief of police ang nakasulat. Kaya nagulat nga rin ako eh. Pero bago pa man ako makapagsalita ulit, sinabi ng OIC na gagay daw niya ako sa trabaho bilang chief of police. Pero ang tanong, makakaya mo kaya ang trabaho ng police chief ngayong ni-experience bilang patrol officer Wala. Tanungin mo ulit, baka nagkamali ka lang ng isinulat na posisyon. Mahirap na. Mabigat kaya ang trabaho ng pagiging chief of police at hindi biro-biro ang responsibilidad mo niyan. Hamot muli kong kakausapin ng OIC na nakausap ko kanina. Naririto na tayo sa restaurant na sinabi ni Nathan kung saan kayo kakain. Bumaba ka na. Ikaw, hindi ka ba sasama sa amin talaga? Bakit? Inimbita ba niya ako? Hindi, di ba? Kahit na. Ikaw naman ang dahilan kung bakit mayroon siyang ipinagdiriwang ngayon. Huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko. Okay lamang ako. Sigurado ka? Dahil kung hindi, ay mapipilitan kong ipagtapat sa kanya ang lahat-lahat. Ako naman ang magagalit sa'yo. Kung malalaman niya ang aking lihim. Ikaw naman kasi, kung bakit ayaw mo pang ipagtapat ito na nga ang pinakamagandang pagkakataon para sabihin mo sa kanyang anak mo siya. Huwag na muna. Bakit nga? Ito na ang pinakamagandang pagkakataon, Sofia, para malaman ni Nathan kung sino siya sa buhay mo. Natatakot ako. Natatakot ka? Saan? Sa kanyang panunumbat. Dahil hindi pa ako handa, Yaya. O sige, sinabi mo Huwag kang mag-alala. Mananatiling lihim ang lahat hanggang sa sandaling maging handa ka na magpakilala sa kanya bilang tunay na ina ni Nathan.
O inang, kumain kayo ng kumain. Treat ko ito sa inyo sa pagiging chief of police ko. Saan mo kinuha ang pera? Saan po? Di doon sa pera na ibinigay ninyo sa akin. O sige na, sweetheart. Kain ka lang ng kain. Ito, hindi ako makapagsalita dahil puno ang bunganga ko ng pagkain eh. Hindi ba pwedeng pabalutan naman natin si Ma'am Sofia, anak? Ma'am Sophia naman. Alam niyo, inay, parang gusto kong isipin. Hindi ako ang inyong tunay na anak. Ha? Joke. Parang namang hindi ko yan masasabi lang eh. Napaka-loyal ninyo sa kanya. Ganun ba? O sige, kumain na tayo. Pero bago tayo kumain magpasalamat muna tayo sa puong may kapal sa blessings na to na dumating sa'yo at sa pagkain nasa harapan natin. Pero, alam niyo, Inang, sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala kung papaanong naging chief of police itong anak ninyo. Abay, fresh graduate lang sa kanyang kurso at wala pa ni experience, pero naging chief of police siya kaagad. Paano kaya ito naging chief of police, Inang? Oh, narinig mo naman siguro ang sinabi ni police officer. Nasaksihan mo naman lahat ng nangyari. Una, tinawag ako ng isang pulis tapos pinapasok ako ng OIC at hinarap ang pulis na naroon sa room na yon para kausapin. At yun nga ang pagkapasok ko, kinongratulate ako kaagad ng OIC at tinawag na ako kaagad na Chief Jonathan Mendez. Ganun ba, anak? Oo, inang. Sabay tayo sa kanyang kinauupuan at inalok sa akin yung swivel chair at pinaupo ako doon. Oh? Oh, sayang nga eh. Wala ka doon para nasaksihan mo sana kung paano ako itrato ng espesyal na OIC na yon. Kung pinapasok ka lamang, narinig mo lahat kung anong sinabi sa akin ng OIC na ako ang papalit sa Chief of Police na hindi nagampanan ng trabaho dahil sangkot daw sa illegal na droga. Anong sinabi mo? Sangkot sa illegal na droga si Papa. Oo, Paano nangyari yun? hindi ko alam. Pero ang sabi ng nag-imbestiga sa crime scene, may nakitang isang attache case daw na ipinagbabawal na droga sa loob mismo ng kutsi ni Papa. Oo, kuya. Kawawa nga siya eh. Kumatos na nga, pinagbibintangan pa rin siyang sangkot sa illegal na droga. Ginawa nga kaya ni Papa yun, kuya? Tsaka paano natin lalabanan ang kasong ibinabato kay Papa? Kukuha ko ng magaling na abogado. Bakit ka pa kukuha ng abogado? Abogado ka naman, hindi ba? Mas mabuting ikaw mismo ang didepensa kay Papa sa akusasyong ibinabato sa kanya. Oo. Di ba abogado ka? Ngayon mo ipakita ang galing mo sa pagiging abogado mo. Maging attorney ka ni Papa, kuya. At ipanalo mo ang kanyang kaso. Talaga lagha. Hindi pa man nakakaupo si Nathan bilang Chief of Police. Espesyal na ang trabaho ng OIC sa kanya. Nagtatawanan nga kami habang kumakain. Kasi itong si Mabel, tinukso-tukso niya si Netan na baka daw kursunada ng OIC si Netan. Kaya siya ginawang Chief of Police kaagad. Kursunada ng OIC. Anong ibig mong sabihin? Baka raw bading yung OIC
Nagwapuhan kay Netan, kaya ginawang UIC agad. Loko Mabel yun na. Sa bagay, si Lieutenant Bacalanta siguro yun. Siya ang inutusan ni General Flavio na kumausap kay Nathan tungkol sa pagiging chief of police nito. Kaya lang, nakakatakot eh. Natatakot ako. ka? Oo. At saan? At kanino? Chief of police kasi ang posisyon na ibinigay sa kanya. Paano kung hindi kayanin ni Netan ang trabahong na isang chief of police? Fresh graduate lamang siya ng criminology. Wala pa siyang karanasan sa pagpupulis. Tapos magiging chief of police na siya kagad? Yan nga rin ang sinabi ko kay General. Pero ang sabi ibibigay daw lahat kay Nathan ang lahat ng pagtulong para maging matalino ito at epektibo sa posisyon na hawakan niya bilang chief of police. Siya nga pala, Yaya. Ano na ulit yung nabanggit mo na dahilan kung bakit pinalitan ang chief of police? Sangkot daw kasi sa illegal na droga ang chief of police ng lugar na ito. Sangkot sa illegal na gawain ang dating chief of police. Oo. At halimbawa raw na malusutan nito ang kamatayan, ay hindi raw nito pwedeng lusutan ang kasong kinasasangkutan niya. Anong malustan si kamatayan na sinasabi mo? Isang attache case daw na puno ng ipinagbabawal na gamot ang natagpuan ng mga pulis sa sasakyan. Kaya yun, sa kulungan ang bagsak niya kung mabubuhay ito pagkalabas ng hospital. Shoot mo rin yan, pare. Kanina ka pa na nakasubsob sa lamesa eh. Uwi na tayo, pare. Bakit naman? Ayun si Melody, oh. Naghihintay na sa akin si Melody. Pupunta kami sa Paraiso, pare. Ano ba rin sinasabi mo? Wala namang babae dyan eh, kundi ang nakikita ko yung unggoy na daladali paring igboy. Ang lakas talaga ng tama mo, pre. Kasi simula pa lang natin nagtitrip ka na. Ito po yung order ninyo, sir. Ito ang tunay na pare, na babae, chicks. Pagis nga. Bastos mo, Bakit? Bakit hindi ka mababastusin, ha? Trabaho mo ganito eh. Balik ka. Tulungan niyo ako! Bitawan mo ako! Kita ngayon. Brando, mabuti nandito ka na. Saan ka ba galing? Dinanan ko lang ang papa ko na nasa ospital. Ganun ba? Sige. Magpahinga ka muna dahil may importante tayong pag-uusapan mamaya. Anong pag-uusapan natin, ma'am? Marita. Tungkol sa pagtakbo mo bilang congressman ng distritong ito. Ganun pa man, tulad ng sinabi ko, mamaya na natin pag-usapan yan. Magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka dahil galing ka ng ospital. Mabuti naman at napadaan ka dito sa hospital. Oo, kasi ngayon na lang ako may oras dumalaw dito sa ospital eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? May trabaho na ako, Althea. Sinasabi ko sa'yo eh. Hindi ba? One click kapag si Papa ang nagrekomenda. Oo, kaya doble-doble ang pasasalamat ko sa iyo. Dahil bukod sa inirekomenda ko ng papa mo, ako pa ang pinili niyang maging kapalit niya bilang hepe ng pulisya. Ano?
ikaw magiging kapalit ni Papa? Oo, dahil ako na ngayon ang bagong chief of police ng presintong minsan ay pinangasiwaan ng papa mo bilang hepe ng pulisya. At magiging abala na ako sa mga susunod na araw. At hindi na ako madalas makapasyal dito sa ospital. Sige mga pare, umorder pa kayo. Isama na rin ninyong babae sa order ninyo. Akong bahala sa inyo. Gusto ko ang isang yun, pare. Huwag mo nang sabihin sa akin yan, pare. Kunin mo na kung gusto mo. Sige, kursunada ko talaga babae yun eh. Sige, lalapitan ko na. Sige lang mga kasama. Magpakasaya kayo. Marami tayong pera dito at marami din tayong dalaga. Akong taya, kaya samantalahin ninyo dahil minsan lang itong mangyayari. Bitiwan Teka. ko, sabi eh. Pagipakipot ka pa eh. Gustong-gusto mo naman. Magkano ka ba? Hindi ko pinagbibili ang katawan ko. Sumasayaw lamang ako rito. Maganda pala siya. Ibalato mo na lamang siya sa akin, pare. Ang ganda-ganda mo. Tulungan ninyo ako. Huwag ka nang magpakapagod dahil walang tutulong sa'yo rito. Mamang pulis, tulong! Mamang pulis, tulong! Huwag mo lang pagurin pang sarili mo dahil walang pulis na tutulong sa'yo dito. Sino raw ba ang pinalitan ni Nathan na chief of police? Teka. Hindi ba chief of police ka? Yung nakabangga sa akin dun? Oo. Ricardo Sanchez ang buo niyang pangalan ba? Oo. Bakit? Magkakilala ba kayong dalawa ng dating chief of police dito? Parang interesado ka yata. Hindi ba namumuhi ka sa dating chief of police na dating nakabangga mo? Ha, Sofia? Bakit nga ba namumuhi si Sofia sa dating chief of police na si Ricardo Sanchez? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.